Bahagi ng ating karanasan pang-araw-araw ang paanyaya ng Diyos. Araw-araw, gumagawa tayo ng pagpili sa buhay. Sa simpleng pagbangon hanggang sa kakainin, hanggang sa pagtanggi sa masama at pagtupad sa mabuti. Lahat ito ay mga paanyaya. Inaanyayahan tayo maranasan at makibahagi sa awa at pag-ibig ng Diyos. Paano nga ba tayo tutugon sa tawag ng Diyos? Naririnig nga ba natin ang tinig ng Diyos sa mga paanyayang ito? Bago tayo magpasya, huminto sandali at manalangin. Mainam hanapin ang tinig na nagsasabing, "Hali kayo, sumunod kayo sa akin, at gagawin ko kayong mangingisda ng tao." Mula po dito sa St. Andrew the Apostle Parish, Makati City, ako po si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul para sa Gabay sa Buhay. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Andres, isa sa 12 apostol ng ating Panginoong Hesus. Siya ay kapatid ni San Pedro na pinuno ng mga apostol, maanak ni Jonas, at isa ring mamamalakaya o mga mangingisdang taga-Betsaida sa baybay ng dagat Galilea. Ang pangalang Andres ay salitang Griego at hindi Hebreo. Maaring may kaugnayan ito sa pagiging taga-Galilea ni San Andres dahil doon ay laganap ang impluwensyang Griego. Pagkatapos makilala si Jesus, buong pananabik na ibinalita ni San Andres kay San Pedro ang kanyang natuklasan at dinala niya ang kanyang kapatid sa Panginoon. Kaya naman tinatawag si San Andres sa wikang Griego na protokletos. Ibig sabihin ay unang tinawag o ang unang nakakilala at sumunod kay Jesus. Sa Ebanghelyo ni San Juan, mababasa rin na dating tagasunod ni San Juan Bautista si San Andres. Sa tulong ni Juan, nakilala niya si Jesus at lalong pinaniwalaan bilang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Iniwan niya si Juan, ang tagapaghanda ng daan upang tahakin ang tunay na daan ng kaligtasan na si Jesus. Bukod sa pagdadala niya ng kanyang kapatid sa Panginoon, makikita rin sa mabuting balita na siya ang nagdala sa batang may tinapay at isda sa Panginoon. Ang mga ito ang ginamit ni Jesus para sa himala ng pagpapakain sa libo-libong mga tao. Dinala din niya ang isang grupo ng mga Griego upang makaharap ang Panginoon na nais nilang makilala. Waring naging misyon ni San Andres na akayin ang ibang tao patungo kay Kristo. Sa kanyang kaligayahan, ninais niyang dalhin ang kapwa sa Panginoon sa halip na sarilinin lamang niya ang kanyang natuklasan. Napakaganda ng pananaw na ito ni San Andres. Pagpanaog ng Espiritu Santo, si San Andres ay nagtungo sa Asia Minor at Greece upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinasabing namatay siyang martir sa Patra Achaea sa Timog Greece noong ika-30 ng Nobyembre taong 60 na nakatali sa isang krus o parang titik X. Tulad ng kanyang kapatid na si Pedro, hindi niya inakala na dapat siyang mamatay sa krus tulad ng pamamaraang ginamit sa Panginoong Hesukristo. Kung si San Pedro ay ipinako sa krus na patiwarik, si San Andres naman ay ipinako sa krus na korting X o X. Kaya ang tawag dito ay St. Andrew's Cross. Dinala ang mga labi o relic ni San Andres sa Constantinople, pagkatapos ay sa Italia, bago ibinalik muli sa Patras. Si San Andres ang patron ng dating mayabong na simbahan ng Silangan sa Constantinople o Istanbul, Turkey na ngayon. Tunay na kinilala nga siya bilang apostol para sa daigdig ng mga Griego na siyang sinasagisag ng tradisyon ng mga simbahang Orthodox o Byzantine tulad ng sa Constantinople.
Pintakasi rin si San Andres ng Russia at Greece, at gayon din ng Scotland, sapagkat may nagsasabing ang sasakyang dagat na may dala ng kanyang relic ay napadpad sa nasabing bansa. Si San Andres ay kinikilala ring pintakasi ng mga di nanganganak, matatandang dalaga at mga mangingisda. Manalangin tayo. O maluwalhating San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod sa kordero ng Diyos. Kasama ng iyong kaibigan na si San Juan, nanatili ka sa piling ni Jesus nung unang araw na iyon, sa buong buhay mo at magpakailanman. Tulad ng pagpapakilala mo sa iyong kapatid na si San Pedro kay Kristo at ng marami pang iba matapos niya, kami rin ay akayin mo patungo sa Kanya. Turuan mo kami upang mailapit din namin ang aming mga kapatid kay Kristo, dala ng aming pag-ibig sa Kanya at ng aming pagnanais na maglingkod sa Kanya. Tulungan mo kami ng aming matutuhan ang mga aral ng krus at mapasan namin ang aming mga krus ng buong puso at may lubos sa pagtitiwala sa kabutihan ng Diyos. Amen. San Andres Apostol, ipanalangin mo kami. Ako po, si Father Angelo Paulo Asper ng Society of St. Paul. All for the Gospel.